So, ayan. Dito natin i-try. So, mag-bake muna tayo ng ube chiffon cake. So, mix lang natin yung ating egg whites. After nyan, so, buksan natin yung ating light. Wala pala akong nung ring light dyan. So, ayan. So, lagay na natin yung ating milk. After ng milk natin, lagay natin yung ating chiffon oil, yung ating ACC na gamit na chiffon oil. Pagkatapos noon, lagay naman natin yung ating white sugar. So, ayan. Ito talaga ginagamit ko. Ang bango nito. As in. Basta chiffon yun ang gamit ko. So, ayan. I-mix nyo lang. After nyong ma-mix, syempre ilagay na natin yung ating white sugar. Ayan. Teka, kunin natin yung ating white sugar. After ng white sugar, pwede na natin ilagay yung ating cake flour. Yung cake flour natin, isift natin ha, para smooth yung ating butter. So, ilagay lang natin yan. Yung ating cake flour. So, pagkalagay ng ating cake flour, isip na lang natin. Ayan. Ayaw niya talaga ma-upload na may voice over. Hindi ko alam kung bakit, pero try natin dito kung mag-okay siya. Hindi ko alam kung basta nakaka-copyright. Hindi ko rin maintindihan eh. Nahihirapan ako mag-edit Pang 5th, 6th, 7th, and 8th time na to ha. So, ayan yung ating cake flour. Sift nyo lang yung ating cake flour para walang namumuo-muo dyan na flour sa ating butter. So, ayan, ilagay natin. So, ganyan lang. Okay, go. Yan, simutin natin. Sayang eh. Ang mahal kaya ng ingredients sa baking, no? So, kailangan simutin yung bawat gilid-gilid. So, i-mix nyo lang. After, ayan, madilim pala. So, buksan natin yung ating ring light. Yung ring light natin na ginagamit sa live selling, yun din yun. So, i-mix nyo lang. Pagka-mix nyo, konting lagay ng pinch of salt para ma-balance yung ating flavor ng ating chiffon cake. So, pagka-mix na ganyan, syempre, ang gamit na hiccups na ube flavoring natin. O, diba? Nakita yung pagkakatransform, guys. Kung tumatagos lang din ng amoy, amoy na amoy mo yung pagka-ube. Ang sarap, diba? So, hindi mo na kailangan maglagay pa ng food coloring. So, yung hiccups pa lang ng ating ube flavoring, perfect na siya. Siya lang sapat na. Oh, siya lang sapat na. So, ako, sa ube cheese desal, yan din ang ginagamit ko. So, actually, yung pinakagamit na gamit, yan, yung ube, at saka yung vanilla, at saka chocolate, yung pistachio, hindi ko pa natatry. Siguro Valentine's na. Huli na nga ako sa trend eh. Kasi lagi ako nauubusan. So, pag umorder ako sa Orange Shop, lagi ubos. So, ayun. So, dito na tayo sa ating egg white. So, nandyan. Yan yung minimix natin sa ating mixer. So, i-move natin. Ayan. So, after mag-foaming ng egg whites nyo, ilagay nyo lang yung white sugar. Ang paglalagay ng white sugar, konti-konti lang ha. Huwag yung isang bagsakan kasi hindi ka agad magme-melt yung sugar nyo sa mixture nyo yan. Okay? So, dapat dahan-dahan lang. Kaya makikita nyo, dahan-dahan lang yung paglalagay ko dyan. So, kapag na-mix nyo na yung 3/4 cup ng white sugar nyo, hayaan nyo lang siyang mag-mix hanggang sa maging stick-thick. Yung pagka-stick-thick niya, huwag yung dry ha. So, dapat yung pagka-stick-thick ng inyong egg whites ay yung parang medyo glossy siya. Yon. Tapos, kapag binaliktad nyo yung inyong mixing bowl, ay hindi na siya nagmumove talaga doon. Kumbaga, kahit balibaliktarin nyo yan, hindi na siya gagalaw, hindi siya mahuhulog, hindi siya matatapon. Ganun. So, ayun, check natin. So, kung nakukulangan pa ako, i-mix pa natin siya. So, pagka-mix ng ganyan, makikita nyo mamaya yung pagka-stick niya ang ganda. So, hindi na siya nagbe-bend yung pinaka-tip nung ating frosting. So, hayaan nyo lang siya mag-mix sa ating mixer. Actually, hindi naman ako sobrang expert pagdating sa chiffon cake, no? Pero, matagal ko na talaga itong ginagawa. Actually, mas matanda pa to sa Junakis ko. Kasi before, nung nag-start pa lang ako mag-baking, may kwento ko lang, no? May kwento ko lang. Nag-start pa lang ako mag-baking noon. Nag-aral talaga akong
bake ng chiffon. Actually, pupunta pa ako Makati noon kasi doon yung baking class. So, sinusundo hatid pa ako ng husband ko noon sa Makati. So, ang pinag-aaralan ko lang yan, one day class actually. Pupunta ako ng morning, siguro pagkakatanda ko, 9 or 10 a.m. yata yon. Hanggang hapon na yon. So, yun lang yung pinag-aralan ko, chiffon cake, isa lang yon. Isang recipe kung paano gumawa ng chiffon cake. Kasi may mga umu-order na sa akin, no, nakakaya naman kung hindi perfect ang ating chiffon. So, pinag-aralan ko talaga siya. So, pag, ayan, ang pag-mix lang din, mga be, huwag nyo akong gayahin kung bago lang kayo. Dapat, yung cut and fold method pa rin. Pero yung ginagawa ko pa rin naman dyan is cut and fold. Kung makikita nyo, parang sinasandok, ni-scoop ko sa side, tapos, cut, paikot, then sa gitna, cut and fold, gilid, gitna, gilid, gitna. Kumbaga, iniikot ko siyang ganyan. Lipat natin sa mixing bowl kasi maliit to. So, kung mapapansin nyo, yung ilalim mo, diba, hindi pa siya namimix. So, kailangan ma-mix nyo rin yan kasi pag hindi, may tendency yung iyong chiffon cake ay may matigas na parte. So, ayan yung iniiwasan natin. So, cut and fold pa rin ang pag-mix. Yan, makikita nyo, kumbaga parang sinasandok ko sa side, tapos sa gitna, side, gitna, side, gitna. So, ganyan lang siya. Kaya kung mapapansin nyo din, ginaganon ko siya, ayan, makikita nyo, nagpo-form na yung butter, yan, ibig sabihin, hindi na siya bumabagsak. Maganda yung mix nyo ng butter nyo. So, dito lang yan, since kami lang naman ang kakain, ang ginamit kong pan, yung pang puto paw namin. Yung pang puto paw ko. So, itap nyo lang para yung mawala yung mga bubbles. After nun, since mahilig kami sa cheese, nilagyan ko rin ng cheese kasi perfect din yan. Combination yung chiffon cake plus cheese. So, ayan. Ilagay natin. Actually, malapit na akong mamalat. Pang-limang voice over ko na yata to. Hindi ko lang kung bakit ayaw niya. So, ayan. So, syempre, nagugas tayo ng kamay. Hindi porket kami lang ang kakain, hindi na ako nagugas ng kamay. Naguhugas pa rin tayo, mga B. Okay? So, ilagay na natin lahat ng butter. Ang size pala ng pan natin na yan is size 10. 10 by 4 yan. So, isang recipe, kasya sa isang pan na ganyan. Pag ang gagamitin nyo naman ay size 8 na pan na round, dalawang size 8 ang magagawa nyo sa isang recipe. So, ayan. Siyempre, mas maraming cheese, mas masarap. Ganun lang naman yun, di ba? So, i-mix nyo lang. Lagyan nyo lahat ng butter dyan. After nyan, pag nalagay na natin lahat, i-bake lang natin siya ng 1 hour and 20 minutes. So, 170 degree, okay? So, 170 degrees Celsius. I-bake lang natin siya for 1 hour and 20 minutes. Kasi yung pan natin is size 10 by 4. So, medyo malaki talaga siya. So, ayan na siya. Pagka-bake, mga B, hinahango ko na siya, tapos binabaliktad ko na. Okay? So, since kami lang naman ang kakain, sa plate ko na lang nilagay. So, ganyan lang ang ginagawa ko. Kahit naman sa pan, kahit anong pan ang gamit ko, pagkakuha ko sa oven, pagkalabas niyan, binabaliktad ko lang, nilalagay ko na kaagad sa cake board, yun na yun. So, kusa na, pag magandang pagkakabake nyo ng chiffon, kusa na yung matatanggal, mga be. Okay, makikita nyo yan. So, ayan. O, diba, ang ganda. Hindi yan sira, be. Yung crumbs na yan, normal yan. Okay? Pag sa cake yan, usually tinatanggal talaga yan, yung mga brown part na yan. Okay? So, ayan, ayusin natin. Tanggalin natin yung nasa gitna. Ayan. O, diba? Ang ganda, lambot. O, mainit pa yan, Ibig sabihin, magandang pagkaka-bake natin. So, kahit mainit yan, pwede na natin yung slice para makita nyo na okay yung pagkaka-bake ng ating chiffon cake. O, diba? Wait, pakita natin. Init pa niyan, be. So, ayan. O, diba, ang dilim. Wait lang. Hindi ko naman na-on yung aking ring light. Diba? Pag hindi ka talaga masyadong sanay ng laging naka-video na ganyan. So, ayan. Buksan natin yung ring light. So, ayan. Pakita natin ulit.
'Di ba? Sakto lang yung pagkakalagay natin ng ube flavoring. Hindi siya yung sobrang OA na violet na violet. Saktong-sakto lang. Oh, ang lambot ha. Bagong bake lang yan. O, pak. Oh. So, yun lang. Ganyan ako mag-bake ng ube chiffon. Thank you so much. Like and follow.